Hello mga friendship, real talk muna tayo sa pagbili ng bahay. Alam niyo ba friends na 70% ng aming mga home buyers, ang purpose nila ay residential. Yung 30% is investment or commercial at saka vacation house. So para sa mga 70% sa project selling na nag-iisip bumili ng property, heto po yung mapapayo namin. Kapag bibili po kayo ng bahay at lupa, hindi lang po yung mismong bahay yung i-consider natin. Kung hindi, yung environment and community. Lalo na kung pangmatagalan nyo siyang nakikitang property. Kasi kung kagaya namin kayo na taga-Taguig at bumili kayo ng property sa Cavite, definitely, no, diyan ka bubuo ng mundo, magbubuo ka ng pamilya mo, magpapalaki ng mga anak mo, so magiging Caviteño na sila. Diba? Imagine that. So, dun kayo magpa-plant ng roots, ika nga. So, very important yung malapit na hospitals, may mga schools around the area, and recreational din, no? Resort, malls, government agencies. Kasi, yun yung mga kailangan mo para mabuhay ng masaya, may peace of mind at kampante. O, yun talaga yung mga factors na kailangan kino-consider natin when buying a house. So, kapag nag-tripping kami, kung napapansin ng mga buyers namin, tinuturo namin dito po yung landmark, ito po yung papunta dyan, no? They have to be well-versed doon sa lugar kasi soon enough, doon na sila bubuo ng mundo nila. So, hindi lang basta bahay ang dapat tinitignan natin, kundi yung community. Higit sa lahat, no? Dapat, medyo, although ang mga natural disasters, hindi natin may iwasan, pero as much as possible, yung mga kaya natin iwasan, ay iwasan natin, kagaya ng mga binabaha, no? And yung mga fault line. So, next natin, friends, is yun yung location. You have to really consider the location, no? And then, yung next natin is yung budget. Kung ang property na hinahanap mo ay Metro Manila, asahan po natin na ang presyo ay pang Metro Manila. Kung ang iyong budget ay nasa 5,000 pataas, yun po ay meron sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Bulacan. Walang 5,000 sa Metro Manila, kagaya ng sa Marikina, Makati, Mandaluyong, Taguig, Pasig, Quezon City. So, minsan kasi iniisip natin, mag-aantay muna ako kasi magmumura pa naman yan or baka mayroong magkakaroon na abot kaya. Hindi po. Kasi yung mga real estate, tumataas or nag-appreciate po yung value niya, lalo na sa project selling, kahit kasi mga strategic yung kanilang location, magtataas at magtataas lamang din sila. So, halimbawa, no, ang budget mo is nasa 10,000 lamang per month. Definitely, nasa syudad ka, kasi ako, taga-Taguig kami, ang number 1 na location para sa akin is Cavite. Kasi very accessible, mabilis yung biyahe, commute man or may sariling sasakyan, okay siya. So, halimbawa, no, sa 10,000, sabi mo, gusto ko ng 10,000 pero sa QC, no? Sabihin na natin, kunwari lang, inaantay mo talaga siya. Ang trabaho mo sa Taguig. Taguig to QC, 1 hour ang biyahe. Taguig to Cavite, 1 hour lang din ang biyahe, no? So, imagine that, nag-aantay ka doon sa inaasahan mo magkakaroon ng murang pabahay, pero gumagastos ka na ng renta. Pero kung bumili ka na ng property, halimbawa, QC ka, tapos Cavite. Pero kapag QC ka, dapat Bulacan ang bibilin mo kasi mas malapit yun sa'yo o kaya yung Rizal, no? Cavite mo nagustuhan kasi doon pasok yung budget mo. Sasabihin mo, ang layo niya, yung travel time ko, andito yung trabaho ko sa QC. Pero di ba ang trabaho naman, friend, pwede kang lumipat, lalo na sa Cavite. Sa Cavite, friend, it's a complete township. And nandito na yung Evo City. Ang Evo City is the next BGC, or actually, mas maganda pa yung plano ni Ayala Land. Kung familiar kayo sa The Fort or sa Bonifacio Global City, ang Evo City mas maganda doon. So soon enough, yung mga trabaho nandun na. Pati yung Maple Grove ng Mega World, no? Yun yung tinatawag na Promise of the South. So, siguro ang trabaho mo ngayon, QC, Taguig, Makati, pero, no, the next big thing is Cavite. So, kaya talaga very push ako ng Cavite sa mga kaibigan ko. Huwag mong antayin na magmumura ang mga properties kasi hindi siya mangyayari, friends.
I suggest para makapagpundar ka kung ano yung kaya ng budget mo, dun kayo gumawa ng buhay. Kasi, ang sabi nila, mayaman daw yung bumibili ng bahay at lupa. Pero sa totoo lang, mas mayaman pa rin yung mga tao na nagre-renta. Kasi biruin mo, yung hinuhulog mo dun sa bahay, hindi naman siya mapupunta sa'yo kahit 20 o 30 years mo siya bayaran. Dito at least sabihin na natin ang kaya talaga ng budget mo ay mga affordable housing sa mga lugar na nabanggit ko. At the end of the day, sayong-sayo. Titulado, maipapamana mo. Hindi ka basta-basta mapapaalis. No? So, yun yung mga dapat kinoconsider natin when it comes to buying a house. So, yung location. Number 1. No, saan mo gustong bumuo ng sarili mong pamilya. And of course, we have to really consider yung budget. Para malaman nyo, friends, kung ano ba yung sapat na property para sa inyong income or sa inyong budget, i-message nyo kami kasi hawak namin lahat ng pabahay. Tutulungan namin kayong makahanap doon sa malapit na location pero pasok pa rin sa budget, no? Kung kayo ay OFW, locally employed, naku, pwedeng-pwede yan sa ating mga properties, even sa condo natin. So, mag-message kayo, friends. Malay nyo naman, no? Kami na yung tamang taong inaantay nyo para matulungan kayong magkabahay na. Di mo alam. Diba? Kaya mag-message ka na. Huwag kayo mahihiyang magtanong kasi normal ang maraming tanong sa gustong magkabahay. Lucy Domingo po, licensed broker ng BD Domingo Realty and Construction Works. Antayin ko yung message nyo, ha? Bye!